BBC Cavite, BBC Laguna, BBC Rizal, BBC Manila, 6:15, season, Pangasinan, 1, 2, 3, release! Ayan po mga ibon po natin. Good morning po mga idol. Good morning sa inyo mga kalapatids. Welcome back dito sa ating tambayan, Chocobolo TV. Matagal-tagal din tayong hindi nakapagkwentuhan dito sa ating tambayan dahil sa ilang kadahilanan. Pangunay na dyan yung masyado tayong abala sa kasalukuyan. Pero sa pagkakataong ito, abangan na naman tayo. Araw ng linggo, season Pangasinan. Nasa 171 to 172 kilometers air distance ang layo niyan mula dito sa ating kulungan. Time check tayo mga kalapatids, 8:20. Pinakawalan yung ating mga alaga doon sa release area ng 6:15. So anytime pwede nang makauwi yung ating mga alaga. Pagdating ng 8:40, meron pa tayong 20 minutes, babagsak yung bilis ng ating mga ibon ng 1,200 speed. Kung hindi magbabago yung performance ng ating mga alaga sa mga nakaraan, expected natin sa mga period na yan, magpapakita at darating yung ating mga mahihinang nilalang kung papalarin sila at walang magiging aberya sa ginagawa nilang liparan. Buksan na natin itong ating trapdoor. Okay. At itong mga ibon natin na naririto sa ating flyer slope mga kalapatids ay puro hen to. Ito yung mga hen natin na nakatago. Nilagay muna natin sila dyan para makapag-unat-unat. Samantala yung mga cock section natin, nilagay muna natin yan doon kasi paparisan nila to, tagparis yung mga yan. Gawin ko, kukunin ko yung mga hen natin na nandito at ilalagay natin sa kanya-kanyang pwesto dito sa ating mga cages. Ang iiwan lang natin dito mga kalapatids ay yung pares ng ating mga panlipad para kapag dumating yung ating ibon, meron tayong pakonsuelo sa kanila sa pagod at stress na nadulot ng ginawa nilang liparan. Kahit papaano ay magkaroon sila ng reward. Kaya samahan ninyo ako dito sa ating tambayan at makiabang ano kaya magiging performance ng ating mga mahihinang nilalang. Mababawasan na ba yung ating mga panlipad? Makakauwi pa ba sila sa palagay ninyo? Sino mauuna mga kalapatids dun sa ating dalawa? Yung Grisel ba o yung ating blue check? Yan ang ating aabangan sa episode na ito mga kalapatids. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo. Hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan. Dito lang sa ating munting tambayan. 8:30, nasa 1,200 plus speed pa rin yung nililipad ng ating mga alaga at hanggang ngayon wala pa sila mga kalapatids. At eto, nahiwalay ko na yung mga dapat alisin dito sa ating flyer slope. Ang naiwan na lang dito yung pares ng ating Grisel, yan yung pinaparisan niyang kapatid niya, at yung sa ating blue check. Samantala itong dalawang inakay na to, hindi na natin inalis dahil hindi naman sila magugulo at hindi sila magiging problema dun sa ating dalawang ibon na inaantabayanan. Okay, so ito mga kalapatids, kukunin ko na to yung kanilang leftover na tubig para magawan ko na sila ng electrolyte. Samahan nyo pa ako mga kalapatids, abang-abang pa tayo. Update mga kalapatids, 8:40, bumagsak na ng 1,200 speed yung bilis na binabagtas ng ating mga alaga. At anytime soon, pwede na silang dumating kung hindi magkakaroon ng aberya at hindi magbabago yung performance nila. Ay handa ko na rin yung ating mga ipangsasalubong sa ating mga alaga at hinihintay na lang natin yung ating mga ibon. Palagay ninyo mga kalapatid, sino yung unang magpapakita at maikaklak natin? Parehas may sticker at kailangan nating iklak yung ating dalawang ibon. Yung Grisel ay lumilipad para sa third lap ng second fan race. Samantala yung blue check natin ay lumilipad para sa first lap ng Summer Derby race mga kalapatids. Yung ating Grisel, naka young bird category kasi yun. Ang first lap nila ay next week pa. Ganun pa man, pareha silang may sticker na kailangan nating iklak. Okay? So ihahanda ko na yung mga dapat pang ihanda mga kalapatids. Samahan nyo pa ako sa mga pansalubong natin sa kanila. Siyempre bawang, pang flush agad ng toxins, tapos yung pan-digestion, then supplement mga kalapatids. Pero sa mga kanubi, hindi sabay-sabay ang pagbibigay niyan mga kalapatids. Pag sinabay-sabay kasi natin, baka ma-overwhelm yung ating mga alaga. May timing yan mga kalapatids. Okay, so antay-antay pa tayo
hanggang ngayon wala pa yung ating mga ibon at weather check tayo mga kalapatids. Tingnan nyo, maulap yung kalangitan bagamat high ceiling, pero nakakaapekto pa rin sa visibility ng ating mga ibon. Wala pa tayo nakikitang mga ibon na dumadaan o grupo ng mga ibon na dumadaan dito sa ating area na mag-aalas 9 na. Bagsak na sa 1,200 yung bilis ng ating mga alaga. 1,100 plus kung hindi ako nagkakamali. Abang-abang pa tayo mga kalapatids. Lagyan na natin tong ating tubigan para pagkadating ng ating mga ibon, erekta na sila dito sa ating flyers loft. As usual, electrolytes na hinaluan natin ng kaunting honey para instant lakas agad sa ating mga alaga. Na alam natin pagod pagkadating nila dito sa ating flyers loft. Ito na mga kalapatids, meron na tayong dumating. Ito. Ay nako, hindi ko nakakuhaan. Sige, pasok. Ano yung gristles natin? O yun, dito yung pares niya sa loob. Pakita natin sa kanya. Ayan, yung pares mo, ayun yung pares niya, nakita niya. Pasok, pasok. Parang iika-ika ka. Kaklak ko lang mga kalapatids. Alright, kaklak ko lang. Okay mga kalapatids, eto naklak na natin 6849SG. Okay, at ito yung ating ibon, nasa na yun? Yun. So, kanina, habang kinakalas ko yung sticker niya sa paa o sa singsing, napakapayat niya mga kalapatids. Talagang nasunog na yung ating ibon. Kasi, ang ginagawa ko, tinatansya ko kasi yung binibigay ko sa kanyang pabaon, hindi ko siya pinapalobo. Kumbaga yung parang sapat lang sa gagawin niyang liparan para makaiwas ng bigat sa kanyang katawan. Delikado rin dahil kapag nag-smash bigla o kaya nagka-headwind, kakapusin talaga yung ating ibon. Kaya medyo nakatutok tayo sa forecast o weather forecast pagka nagsasampa tayo para matansya din natin yung ipapabaon natin sa ibon natin. Okay? Tayo ko lang uminom to mga kalapatids. Ayan, papatakan ko na to ng instant glucose natin para ito. Ayan, bibigyan na natin to para instant lakas sa ating mga alaga. Samahan nyo pa ako mga kalapatids. Mga kalapatids, yan, napatakan na natin ng instant glucose and then nasubuan na rin natin ng bawang para diretso flashing na agad sa mga toxins na naging byproduct nung ginawa niyang paglipad pabalik dito sa ating flyers loft. So mag-aalas 9 na, 5 minuto na lang, wala pa rin yung isang ibon natin. Abang-abang pa tayo mga kalapatids. Time check tayo mga kalapatids, 9:40. Hanggang ngayon wala pa rin yung isang ibon natin. Grabe, hindi na tayo sanay na nag-aantay ng ganito katagal mga kalapatids. Sa cut off niyan, hindi ako nagkakamali, 10:24. So kulang-kulang isang oras na lang ay maka-cut off na yung ating ibon. First lap pa naman nila ngayon. Samantala, antay-antay pa tayo. Pakainin na muna natin itong ibon natin kasi halos isang oras na rin siya nag-aabang. Yan, lagyan na natin dyan para makatuka na yung ating mga ibon. So inalis ko muna yung pinaparisan niya para kahit paano hindi tayo maagawang atensyon kasi magpapatungan sila. Ang iniwan ko lang dyan yung mga ibang hen na hindi niya kapares. Kahit paano tumutuka naman yung ating ibon. Maganda senyales. Mabilis natin marirecover pagka nakikita nating tumutuka. Pero kapag yung ibon natin mga kanubi pagdating talagang tulala, lugmok, hindi tumutuka kahit lumipas na ang ilang sandali, ibig sabihin lang nun talagang hindi pa kaya, nadurog talaga yung ating alaga, wala pang appetite to, kumbaga pinipilit lang niya. Ayan, namimili pa. O ayan lang natin siya kumain dyan ng mga maliliit na buto, and then kapag medyo okay na at nakapagpahinga na ng tuluyan, saka natin siya bibigyan, tatambakan ng patuka. Yung ganyan-ganyan niya, kahit pa paano makakatulong yan mga kalapatids. And then nagkaroon na ng laman yung kanyang butchi, sundan na natin yan agad ng digestive pill para ma-process agad yung digestion ng mga tinuka niyang maliliit na seeds. Lumakas yung ating ibon, bumalik yung appetite at makarecover ng tuluyan. Samantala, balik tayo dito sa ating inaantay. Wala. Time check tayo mga kalapatids, alas 8 pasado ng gabi at ngayon lang tayo nakaakyat dahil kanina hindi na tayo nakapaghantay. Mayroon kasi tayong importanteng lakad talaga, so hindi natin pwedeng bimbinin yun. Pero ganun pa man, umalis tayo kanina 15 minutes before cut off at eto, ngayon lang tayo nakabalik. Eto yung ibon natin, sayang hindi natin na-iklak mga kalapatids. Hindi ko alam kung anong oras siya dumating, basta 15 minutes bago mag cut off ay bumachi na ako mga kalapatids dahil kailangan talagang
umalis. So bukas ko na asikasuhin yan. Hopefully nakainom na yung ating ibon na to at susubuan ko na lang to ng bawang tsaka ng digestive pill para sa kanyang recovery. Bukas na natin siya talaga tututukan. Okay? So yan ang naging pauwian natin ngayong gabi, ngayong araw ng linggo. Ginabi na tayo mga kalapatids at yun, butas tayo isa. Ito yung ating blue check na ito. Samantala yung Grisel medyo okay na rin yung kanyang performance pero medyo bumagal siya. Anyway, siguro kinalawang dahil hindi natin ito ipinagpag nung nakaraang training sa Binalonan, Pangasinan, which is the last training. So siguro subukan natin mag-cope sa mga susunod na schedule ng training or ng mid-toss, then maihanda sila ng maayos sa susunod na liparan para sa second lap. Second lap nito at first lap naman nung ating Grisels na naroroon. So hindi ko na siya iistorbohin mga kalapatids dahil medyo abala at ang daming mga makukulit ditong barako. Okay, so maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa ating munting tambayan. Patuloy lang na tumutok sa mga susunod nating uploads na video. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan, nakapupulutan ng mga ideya at kaalaman. Paano mga kalapatids? Gusto susunod natin pagkikita? Paalam!